O Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa iyo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, ngayong umagang ito, espesyal po nating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit. Lalo na po yung mga humihiling sa Panginoon ng kagalingan, pangkatawan, may mga sakit na kanser, sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa baga, at marami pang sakit na alam natin na walang imposible sa Diyos. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ating hilingin na kung kaloob ng Panginoon nawa ay dinggin ang ating panalangin. Ganon din po ating alalahanin sa ating pagdiriwang ang lahat ng mga sumusubaybay sa atin, sa ating FB page, lalo na po yung ating mga kababayan na overseas Filipino workers na nakikijoin o lumalahok sa atin sa banal na pagdiriwang ngayong umagang ito. Kasama po ng ating pagdarasal sa lahat ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito at sa ating mga personal na intensyon at sa intensyon ninyong mga narito na nakikilahok sa banal na pagdiriwang physically. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang aminin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Pinananauli at pinahahalagahan mo ang mga wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay, ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya, ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. Ang anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipaang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagang aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain na araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan.
Ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamani ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Papaparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalagdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ninais ko pong iugnay ang ating mga pagbasa ngayon sa panahon na ating ipinagdiriwang na kung tawagin ay Season of Lent. Huwag po sana nating makalimutan at huwag sana tayong ma-out of focus sa tunay na dahilan o buod ng pagdiriwang natin ng 40 araw na kung tawagin ay Lenten season. Ang paanyaya sa atin palagi ng simbahan ay magsakripisyo, magdasal at magkawang gawa. In view of what? In view of our intent. At sana ngay, yan ang ating intensyon, hindi kung ano paman. To join Christ in His suffering and death, which ultimately led to His resurrection. At ganun din ang ating aasahan. Sa ating pagsamang ito, ngayong mga panahon na ito bilang naghahanda, umaasa tayo na makakasama tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At yan ay nakasalalay sa ating ginagawang paghahanda ngayong mga panahon na ito. Kung minsan dahil sa ating mga maraming concerns, we try to reduce Lenten preparation into one. Kawang gawa. Sasabihin natin, ay ako naman nagbibigay sa mahirap. Hindi naman ako nakakalimot tumulong sa kapwa. But it is not all about Lenten preparation. Meron pa yang kasamang pananalangin at pagsasakripisyo. Madali gawin ang pagkakawang gawa, lalo na kung bukal ito sa loob natin, part of our good nature. Ang ayaw natin ay ang magsakripisyo dahil mahirap at hindi natin kakitaan ng kabuluhan or meaning. Yan ang epekto ng kasalanan sa atin. Ayaw nating i-embrace ang suffering sapagkat laban ito sa ating natura bilang tao. Bakit kailangan nating patawarin o kailangan mong patawarin ang taong lagi ka nang sinasaktan? Sa standard ng mundo, wala po yung kabuluhan. Bakit kailangan mong unawain ang kapitbahay mong lagi kang ichinichismis o minamarites? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa ninyo ng inyong pamilya. Does not make sense. Bakit hindi mo sila gagantihan o aawayin? Samantalang niyuyurakan o inaapi ang inyong pagkatao. Does not make sense to understand them.
Bakit kailangan mong mahalin at patawarin ang mga taong naging sanhi ng iyong pagdurusa ng mahabang panahon? Sa pamantayan ng mundo, wala po itong kabuluhan. Ano ang meaning ng pag-unawa at pagpapatawad sa isang asawang taksil at walang pakialam sa nangyayari sa pamilya? Bakit kailangang gabayan at tulungan ng isang anak na suwail at matigas ang ulo na ayaw makinig? The same question kung bakit kailangan nating lumiban ng pagkain ng karne at masasarap na pagkain, samantalang ito ang nakapagbibigay sa atin ng sense of relief sa sa stress natin na binabata araw-araw. Bakit kailangan nating magkasakit? Samantalang tayo naman ay mabuting tao. Minsan yan ang tanong natin, Lord, why me? Samantalang mabuti akong anak, mabuti akong kaibigan, mabuti akong mamamayan at mabuti akong anak ng Diyos. Suffering has no meaning at all according to the worldly standard. Sabi nga ng iba, love yourself first. Mahalin mo muna ang iyong sarili. Hindi na uso ang martir ngayon, binabaril na sa luneta. Or minsan ka lang maging masaya, seize the day. Why embrace suffering at all? Yan ay mga tanong natin sa buhay. At totoo yan, in the world that we live in, suffering has no meaning at all. The world really does not know suffering. Ang alam lang niya ay magpakasaya. Ang alam lang niya is to seize the day. Ang alam niya lang niya ay lahat ng kaalwanan sa buhay. Because for the world, suffering has no value. Walang kabuluhan. Pero sa may mga pananampalataya lamang kay Jesus, nagkakaroon ito ng kahulugan. Kaya sa paghahanda nating ito, mahalaga na isama natin sa ating pagsasakripisyo, pagdadasal at pagkakawanggawa ang pananampalataya in order to make suffering or for suffering or sufferings to have value. Sapagkat pag hindi natin yan sinamahan ng pananampalataya, wala talagang kabuluhan yan. At tatanungin pa natin ang ating sarili at sasabihin natin bakit kailangan nating magtiis. Sapagkat yan ang mundo. Yan ang pamantayan ng mundo at yan ang itinuturo sa atin. Sa mga nagnanais lamang naman sumunod kay Jesus, meron itong kabuluhan. Kitang-kita natin ang dalawang interplay ng magkaibang paninindigan tungkol sa suffering sa ating mabuting balitang narinig ngayon sa pamamagitan ng dalawang tauhan. Yung mayaman, the rich young man, at si Lazarus. Ang tawag ng iba ay Dives, no? At si Lazarus. Ang pamantayan ng mayaman ay ano? Ang pamantayan ay pamantayan ng mundo. Nagpakasasa sa buhay na ito. In-enjoy ang buhay na ito. Walang naranasang pagdurusa. Ang isang mayaman, katulad ni Dives, or si Dives na isang mayaman, embrace the wisdom of the world. Bakit? Bakit ito ang naging kanyang pamantayan? Not only was he influenced by the wisdom of the world,
But because the rich young man has no faith. Walang pananampalataya. Short-sighted ang kanyang vision. Ang kita lang niya ay kung ano ang narito sa mundong ito. But not with Lazarus. Minahalaga ni Lazarus hindi ang mundong ito. Tiniis ang paghihirap na dinana sa buhay. Minahalaga ang bawat pagdurusan niya, ang kanyang suffering, he embraced. Sapagkat alam niya na hindi ang mundong ito ang kanyang tunay na tahanan. Meron pang nag-iintay sa kanyang mas mahalagang buhay na ang pamantayan ay kakaiba sa pamantayan ng mundo. At yun nga ang kanyang narating. Nagsakripisyo. He embraced his own sufferings. Naniwala. Umasa. Kaya nung pumanaw, pareho ang mayaman at saka siya, saan siya napunta? Sa piling ng Diyos, sa piling ng mga santo at mga banal. Saan napunta ang mayaman? Sa Hades o sa dagat-dagatang apoy. Dahil sa kakulangan niya ng pananampalataya, dahil ang kanyang ginawa sa mundong ito ay walang ginawa kundi magpasasa sa buhay. Kaya wala na siyang tinanggap na biyaya sa kabilang buhay. Sa araw na ito, mga kapatid, baka meron sa ating binabaliwala ang kahalagahan ng pagtitiis at pagyakap sa krus sa araw-araw. Una, maging aware po sana tayo na bahagi yan ng ating paghahanda at paanyaya sa atin ng simbahan these 40 days of Lent. Kaya tayo ay pinapaalalahanan. Huwag baliwalain yan sapagkat it has redeeming value. Hindi kailan mawawala ng kabuluhan ang ating ginagawang kabutihan at paggawa ng mga makadiyos na bagay. Kailanman ito ay palaging mayroong redemptive value. At kung hindi man natin makamtan dito sa mundong ito, ang reward niyan, makakaasa tayo sa kabilang buhay. Yan ang paalaala sa atin ng unang pagbasa. Sa aklat ni Propeta, nahango sa aklat ni Propeta Jeremias. Paparusahan ng Diyos pagdating ng tamang panahon ang mga taong walang ginawa kundi magpasasa sa mundong ito at maging makasarili na walang iniisip kundi ang sarili nilang kaligayahan. Matakot tayo sa posibleng kahinatnan ng buhay natin sa kabila kung tatalikdan natin at ating iiwanan at hindi natin i-embrace ang krus na ipinapasan sa atin bilang paghahanda sa pagsama natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At katulad ni Lazaro, let us embrace our daily crosses in life upang makapiling tayo ng Diyos, ng mga santo at mga banal sa kabilang buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng paghihirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulang. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan noong unang-una pa. Pawin ang aming pagod, ang pasanipagani. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Liwanag ng aming puso, sa aming manahan ka. Idulot mo pa sa amin kapayapaang wagas. Ang iyong gantimpala't mana, pangako mong kasarinlan, ang bunga sa pagkandili, ligaya magpakailanman. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginanap namin sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan.
Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, mga isa sa mga Archdiocesan Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo po ay inaanyahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap ni ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso lamang hanggang March 10 lamang po. Ika-6, ngayong Sabado, ikalawa ng Marso ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahan magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang.
sino man ang namamatay para sa sarili lamang